I'll be meeting not the President of the United States, not a famous artist or whoever people in the world are worshiping. I'll be meeting, engaging, close ranks with our God, my Savior, my Lord, my provider, my everything. Because from Monday to Saturday, probably I could not give, the most because of work and everything that would grab your time and your space. But here, we thank God. I'm thanking God. I'm excited for what He's going to do. Especially when His Word will be released. I always see to it that my heart is open always. Usahay, dili kay ta ka-appreciate sa pulong sa Ginoo tungod kay wata kibaw, ang atong kasing-kasing sirado di ay. Sirado di ay. We just assume that it's okay, but somehow we have closed because maybe what happened last week, na inahitabo nga dili mayo like, you became very reserved and just closed everything. To the point that coming here, we didn't know it remained close. Unsaon nun pagbubo sa panalangin sa Ginoo kung nasirado ang atong bucket. Correct? That's why I'm excited. And my excitement is, that brings me open bucket of my heart. Expecting something from the Lord. Expecting means surprises from the Lord. Answered prayers. Amen. Right? Siguro, not all probably, naamoy mga hangyo sa ampo, naamoy struggle, whatever. And you were led to come here. Probably you are an invite or a visitor. And I would like to declare this, that God will answer your prayers. God will answer your prayers. That's why I am open, I'm excited, and expectant. Kaya ang expectancy, my God, opens more of yourselves what God will do, Let's say, a miracle. Sa ato di kay ta practice anang miracle. Soon and very soon, we will be praying for miracles and supernatural things to take place in our lives and in the church and in this service. Yes. Somehow we suppress it because we're in a hurry of time. Napatay buhaton, napay program nga sundo na to, o niya, whenever God wants to express in a miracle and the supernatural, duwa siya masud sa itong programa. And somehow we would like to squeeze more of the time of God to perform that. And this is also the perfect time to thank you, the Lord. Kung sa may nahitabo ninyo last week, nahabay gitubag ninyong pagampo, nahabay inyong pangayo sa Ginoo gitubag. This is the perfect time to thank the Lord. Amen. The perfect time to raise your hand and say, God, kay sa pagtrabaho ninyo, maging mo kaisa sa inyong kamot. Mayon na, praise the Lord. Mahadlok pagay tao sa miingon tag, hallelujah! Yung miingon na imong tupal sa trabaho niya. Ang sa tayo mag-ingon? Wala. Mahadlok tao sa mahibawan ta nga, born again. Born again. Dili B-O ha, B-O. He. Anyways, today we are so privileged and honored to listen. I don't call them as visitors because every year they're always here in different faces and in different ways. Mubisita na to as missionaries from Manila, from Dolos, Dolos for Christ, and we always give them the room and the space to share the Word of God. Actually, if you ask me, I'm not, kading pulpit dili ni para ako ra. This is for everybody that God would like to use. And I would like you to appreciate that, and I would like you to open up yourselves. Usahay gud sa atong pagka-bright,
listen to this, atong pagka-bright, usay atong i-qualify ning mga tao nga mowali. Nga og dili mo abot sa atong standard, mingon ta nga, di na ko sa maminaw. Mas maayo pa man tingali ko, anak. Nakadungog naman ko tingali, anak. By the way, nothing happens. If you are sensitive and you know the heart of God, nothing happens by accident. It's not a coincidence that things happen. Things happen by purpose because our God is a God of purpose. And so whatever takes place in our lives, whether now, in the past, or even in the future, has a purpose from the Lord. Amen ba? And so, this is the second guy together. There are two of them. The lady, si Mariela, spoke last Sunday. It was so powerful, di ba? Amen? Kisa'y nagpabilin sa Gerard. Yes lang mo, pero sa tutong Gerard, no? Sa katon, no? Oh. Bitaw, wala. How many of you experienced your Gerard last week? Gerard. O mga anak mo, ngali naging anak, Gerard. Para di na mo madto og Egypt. Amen? Okay? And we would like to welcome, his name is, kuwan mo yan kanang Tukayo. Sabot mo Tukayo sa Bisaya? Sangay. His name also is John. No? O niya, pare-pare sa migidakon. Nalay gamayng diferensya ba? No? But anyways, his name is John Cardell Carrion from Manila. And we would like to welcome him as he would share the Word of God. John? He's usually called Cardell, not John. Ako rin John. Okay. Thank you po, Pastor John. Ayan. Salamat po sa napaka-generous na introduction. Ayan po. So, magandang umaga po sa lahat. Pwede po bang batiin muna natin ang good morning, yung katabi natin? Ayan. So, can we acknowledge also yung ating mga VIPs o yung mga first-timers natin? Palakpakan po natin sila. Ayan. So, we welcome you here in Cornerstone Fellowship Cebu in behalf of Pastor John and Pastor Lorly. We welcome you here po. And syempre, palakpakan din po natin yung mga nag-invite. Ayan, palakpakan po natin sila, no? Ayun, so thank you po, no, Pastor John and Pastor Lorly for this opportunity po na makapag-speak po sa inyo. And for all the primaries here, salamat po sa inyo. For all the cell leaders, 144 leaders. And it's a great privilege po na makasama po namin kayo dito sa Cebu. Actually, this is not my first time here in Cebu, but nakapunta na po ako dito, pero hindi siya missions, pero family outing ba? No? Pero dito po sa missions sa Cebu is very first time. So I'm with Ate Mariela and hindi man po nakakalungkot masyado, pero last day na po namin ngayon dito sa Cebu. Grabe, no? So, kasi 2 weeks na po kami dito. Last week pa kami. Then tomorrow, lilipad na po kami. Yes, lilipad talaga. Lilipad na po ulit kami pa Manila para po bumalik sa aming Gerard. Wow, Gerard. Di ba? Pero di ko po sinabing Egypt ito, no? Pero ibig sabihin ko po yung home base ba namin? Home base, di ba? So, we really enjoy, no, to be with you all po. And salamat po for your hospitality, for your generosity, no, especially yung sila Pastor. And we're so blessed po na nakasama po namin kayo. Kahit po in a short time lang, no? Pero malay niyo po, may maiwan. Joke lang. Joke lang. Kailangan na po namin umuwi. Pero I believe kung ano po yung nagawa ng Lord dito sa Cebu, it will be continued. Amen? And sino yung magko-continue nun? Kayo po yun. Amen? Kayo. So tayo po yun. Tayo pong lahat dito po magko-continue, no? So this morning po, I would like to share, no,
an interesting topic for all of us. I believe makakatulong po to sa buong congregation ng Cornerstone Fellowship, no? And I believe nanggaling po ito sa Panginoon at it is the Lord, no, na nagbigay po sa atin ng word na ito. So I would like to share with you about the topic, life to the fullest. Amen? Life to the fullest. Because I believe, ang plano po ng Panginoon sa atin ay lahat po tayo dito ay ma-maximize natin or magkaroon tayo ng fullness sa life natin. Amen po ba? Ibig sabihin, kasi po minsan, ang mindset po kasi nating mga Kristiyano is kapag nagka-relationship po tayo sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng purpose, kala natin is hanggang dun lang. Amen po ba? Pero, alam niyo po ba that the truth is, the Lord wants us, no, to experience His fullness in our lives. Amen po ba? Ibig sabihin po ng fullness, ibig sabihin, punong-puno tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen? We are full, no? We are very full ng Holy Spirit ng Panginoon. That's why, alam niyo po, yung fullness, hindi siya automatic, no? It takes balanced life. Amen po ba? I believe lahat po tayo dito, no, na ma-remind po tayo ngayong umaga na to. I believe this is not just a reminder, but it's really a revelation for us na lahat po tayo as a disciple of Jesus Christ, we need to have a balanced life. Amen? Can you tell the person beside you, we need to have a balanced life? Amen, no? Ayun po yung isa sa mga nakita ko, no, na kailangan po nating ma-maximize sa life natin in order for us, no, to experience fullness of life. Hindi po pwedeng magaling lang tayo sa isang bagay or sa isang areas ng life natin. Amen po ba? I believe yung life natin po as a disciple of Christ, ano po yan? Marami pong areas ng life natin. Hindi lang po sa church, hindi lang po sa ginagawa natin sa ministry, pero meron din po tayo mga ibang areas pa ng life natin that we need to be balanced. Tama po ba? I learned that when I was nung estudyante po ako. No? Nawin po kasi ako when I was a student, pa-transition ako papunta sa first year college. And then, nung nakilala ko po ang Panginoon, na natutunan ko po na ang buhay ng isang tao, we need to be balanced everything. We need to hindi sinabing juggling, no? Pero we need to balance everything. Ibig sabihin, hindi pwedeng mas lamang yung isang bagay. Pero dito, bumabagsak tayo. Tama po ba? Alam niyo po, meron pong isang character in the Bible na ito po, dito siya po yung pinaka-perfect example na siya po yung nagpakita ng balanced life. No? Kilala niyo po ba si Isaac? No? Di ako lalayo dun sa tinuro ni Ate Mariela. I would like to share also yung life ni Isaac. No? So, basahin po natin yung Genesis chapter 26, verse 25. So, dito po ako magfo-focus na verse. No? In Genesis chapter 26, verse 25, it says there, Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent. And there his servant dug a well. So kung makikita po natin dito sa verse na to, meron po siyang tatlong bagay na ginawa sa isang place. No? Una po dyan is, Isaac built an altar. And then, the next one is, there he pitched his tent. And lastly, and there his servants dug a well. So makikita po natin dito, yung mga binanggit po dito na altar, Isaac built an altar, Isaac pitched a tent, and Isaac and servants dug a well. So makikita po natin dito, sa isang lugar, tatlong bagay yung binild niya. Tama po ba? Siguro pwede namang mag-dig na lang siya ng well, pwedeng mag-pitch na lang siya ng tent, pero kung makikita po natin dito, tatlong bagay yung ginawa niya. Ibig sabihin, gusto niya na maging balance lahat ng gagawin niya sa lugar na yon. Amen po ba? So, I believe na lahat po tayo, as a disciple of Jesus Christ, hindi lang po tayo magaling sa isang bagay. Amen po ba? Hindi lang po tayo excellent sa isang bagay.
Pero we need to be excellent in all areas of our lives. Because that is the key to success. Tama po ba? Marami po dito, alam ko po, gusto niyo po maging successful, gusto niyo po lumago yung ministry niyo, gusto niyo po lumago yung cell group niyo, gusto niyo po mag-grow yung mga business niyo, yung mga career niyo. But, hindi po sagot yung magiging excellent tayo sa isang bagay para gumaling tayo. But I believe the balanced life will give us a successful life. Amen po ba? Na hindi lang po tayo magaling sa business na meron tayo. Amen po ba? Pero magaling din po tayo pagdating sa ministry. Amen po ba? At di po natin kakalimutan yung family natin. Yan ang wag na wag po natin kakalimutan. Na marami po mga young people today, they forgot to balance their lives. That's why minsan, pumapalya. Minsan, nagkakaroon ng mga frustration, nagkakaroon sila ng mga bagay na hindi maintindihan na nangyari because nag-focus lang sila sa isang bagay. Kaya ngayon po, I'll be sharing to you 3 important things na nandito po sa verse na to, na ito pong 3 bagay na to, I believe ito po yung i-build natin sa life natin. Amen po ba? Are you ready? The first one is, Isaac built an altar. An altar means, it talks about our spiritual life and devotional life and prayer life. Amen po ba? Yung altar, it means, this is a place we meet God. Amen po ba? It is a place we can spend time alone with God. Alam po minsan po kasi, nakakalimutan na natin yung altar natin. We forgot to go to our altar. We forgot, na kausapin muna natin ang Panginoong Diyos. Mapapansin niyo po diyan, hindi po inuna ni Isaac i-build yung well. Tama po ba? Hindi sinabi sa verse diyan na inuna mo na i-pitch yung tent. Pero ano kung mapapansin niyo po dito, ano po yung una niyang binild? Yung altar. Because Isaac prioritized God. Isaac knows that everything na meron siya, everything that he has done, it starts first in his altar life. Amen po ba? Alam niyo po ba yun, na lahat po tayo dito, lahat po tayong a disciple of Jesus, everything na ginagawa po natin sa life natin, it all starts with our altar. That's why the question is, right now, pupunta pa po tayo sa altar natin? Are we going to altar? Pumupunta ba tayo, nag-i-spend time pa po tayo kay Lord? Because sometimes gusto lang natin na maging successful, gusto lang natin gawin yung mga bagay na ginagawa natin. But the truth is, we are struggling. Amen? We are struggling. Ginagawa natin, binubuhos po natin yung effort natin, lahat binibigay natin, pero ba't minsan parang kulang? Amen? May ganun po ba kayong experience? Yung gusto mo maging excellent sa isang bagay, gusto mo ma-maximize lahat ng mga bagay sa buhay mo para maging successful ka, pero bakit ganun minsan parang kulang pa din? Alam niyo po what's missing out? I-check po natin, baka mamaya nakakalimutan natin yung altar natin. Baka nakakalimutan na natin yung devotional life natin. Nakakalimutan na natin yung very basic na ginagawa natin. Amen po ba? Because sometimes, gusto natin agad gumawa ng malaking bagay. Pero, sa mga maliliit na bagay, hindi natin nagagawa. We are missing out something in our lives. And I believe, ito po yung dapat din nating namimiss. Yung mga altar natin. Kaya I encourage every one of us po dito po sa Cornerstone Fellowship Cebu, na ito po yung wag nating mamimiss, wag po nating kakalimutan. Every day as we start our day, we need to bring ourselves in the altar. Amen? Alam ko po, nafe-feel ko po sa inyo, nafe-feel ko rin po kayo na minsan ang hirap pumunta talaga sa altar. Ang hirap talaga minsan magbasa ng Bible. Ako rin po, na-experience ko din po yan. Na-experience ko din po na parang minsan ang hirap dalhin yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Pero I believe, yun po kasi yung kailangan natin. Hindi po araw-araw gusto natin magbasa ng Bible. Amen? Kaya sabi po dito, Isaac build an altar. The word build, it means you want to make it permanent in your life. Tama po ba? I know, may mga engineer dito ngayon, marami. Diba? Pag sinabi mong build, ibig sabihin, you want it, make it permanent
in that place. Tama po ba? Maraming mga structure na ginagawa, maraming bakal, maraming semento ang hinahalo para mapag-build ng mga haligi. Tama po ba? Kaya po, ganun din po sa life po natin, sa spiritual life po natin. We need to build. Amen? We need to have a desire na I want to make it permanent. I want to become efficient. I want to become daily going to my altar. Amen po ba? Dapat meron po tayong burning desire in our hearts na everything that we do in our day, no? First thing first, pupunta po tayo sa altar natin. Kakausapin natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya po minsan, sa pag-start ng day natin, ang lagi nating kaharap, ibang libro. Diba? Facebook. Tama? Instagram. YouTube. TikTok. Pero wala pong masama doon ha. Gumagamit din po ako ng mga social media platform na yun. Pero I'll make sure, first in the morning, I face the book. I face the book. I face the book. Ibig sabihin ko yung book na yun yung Bible. Yun yung salitahan ng Diyos. Na bago natin kausapin yung mga taong kakausapin natin sa araw na yun, we need first to talk to God. Amen po ba? Because alam niyo po, what happens, no? Tingnan po natin, what happens when you build an altar? Ano po ba nangyayari sa buhay natin kapag nakakapag-build po tayo ng altar natin? Number one is, we experience God. Amen? Sino po dito gusto mo ma-experience si Lord? Taas kamay. Di ba? Minsan gusto natin maraming good experience. Di ba? Gusto natin ng great experience. Sino ito ikaw, nakukuha mo mga great experience kapag pupunta ka sa mga ibang lugar? Tama? Pumupunta ka sa mga coffee shop na magaganda. Di ba? Pupunta ka sa outing. Sito galing outing. Di ba? So galing sa swimming. Amen? I believe lahat tayo gusto natin ng great experience. Tama ba ako? Pero, the most important experience that we don't want to miss is the experience with God. Because the quality time with God, yun po rin yung magiging quality ng life natin. Amen po ba? Na talagang, pag ninilay-nilayan natin yung salita ng Diyos, Tagalog pala yun. Di ba? Yung talagang minimeditate natin ang salita ng Diyos. Nakikiisa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ano pa? When you build an altar, you hear God. Alam niyo po ba na hindi lang po pag nagpe-preach dito sila pastor sa Sunday service, sa cell group, or sa mga iba pa natin mga service, alam ko po nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Pero the most important thing na dapat po nating tinitake note sa life natin is yung marinig natin ng Diyos personally in our lives. Because the moment we talk to God is the moment we hear God. Alam ko po, sobrang bingi na tayo sa boses ng mundong ito. Ang dami mga negativities sa gobyerno, sa bansahan natin. Marami tayong mga naririnig na mga toxic words outside. Amen? Kaya alam niyo po, yung mga bagay na yun, minsan, yun na yung nagdadirect sa buhay natin. Yun na yung nagiging tayo. Tama po ba? Sino po naniniwala ka na kung aring naririnig mo, yun yung nagiging ikaw? Kaya po, dapat ingat po tayo sa mga pinapakinggan natin. Amen? We need to be careful sa mga pinapakinggan natin. Ang dami na nating napakinggan ng mga kanta sa labas. Amen? Ang dami na nating nakanta mga bini songs. Amen? Ang dami na nating napakinggan sa Spotify ng mga TikTok na songs. Pero yung nakakalimutan na natin pakinggan yung voice ni Lord. Amen ba? Kaya ako po, I'll make sure na hindi po nakocontaminate ng world yung ears ko because minsan, sino po dito minsan pag nasa church ka, nahihirapan ka ng makinig? Yung parang, sumasakit na yung tenga mo, paulit-ulit na lang paulit-ulit na lang yung kinakanta na worship, paulit-ulit na lang yung kinakanta na praise. Alam niyo kung bakit? Check niyo po, baka kasi iba na yung pinapakinggan mo. Because sometimes, ginagamit po ni Lord yan para gisingin tayo. Para po linisin ni Lord yung mga tenga natin. Tama ba? Sino dito ikaw naglilinis ka ng tenga, di ba? Kaninang umaga, naglilinis ako ng tenga. Sabi ko, Lord, gusto ko lang, spiritual act din to, Lord. Gusto ko kasi marinig yung word mo.
Amen? Gusto ko kapag nandun ako sa church, hindi ko lang marinig yung boses na nagsasalita sa harap. But I don't wanna miss yung voice mo. Amen po ba? At pangatlo, we don't just experience God, we don't just hear God, but most importantly, when we are in altar, you talk to God. Kinakausap po natin ang Panginoon. Ayan po yung tatlong bagay na yan. Ayan po yung nakukuha, ayan po yung nangyayari kapag pumupunta tayo sa altar natin. Na kinakausap natin ang Panginoon. Sino po dito ikaw, meron ka talagang time na dinededicate para kausapin ng Panginoon? Amen? Yung bang wala kang kahit sinong papansinin muna, di ba? Ang tawag ko dyan, yung quiet time ko kay Lord. No? Sino dito meron kang, nag-spend ka ng quiet time kay Lord bukod sa devotional life mo. Alam niyo po ba magkaiba po yung devotional life sa quiet time mo kay Lord? Because yung devotional life mo, ang kumakausap sa'yo, yung salita ng Diyos. Pero sa quiet time mo, ikaw ang kumakausap sa Diyos. Sinasabi mo lahat ng mga nasa puso mo. Tama po ba? Kaya po wag po natin kakalimutan na kausapin ng Diyos. Sino po dito ikaw minsan nahihiya kang lumapit kay Lord? Yung nahihiya kang pumunta sa presensya ng Lord kasi siguro baka inyo ba sa inyo dito nahihiya kayo, nagkakaroon kayo ng fear, nagkakaroon kayo ng guilt na marami tayong nagawang kasalanan before the Lord. Pero alam niyo po ba, sabi niya po sa Word of God, come to me. Amen? Come to me, all your weary and burden, and I will give you rest. Amen po ba? Kaya po, ito po yung invitation ng Panginoon sa ating lahat. Na huwag po tayong matakot na kausapin si Lord. Kasi po si Lord, alam niyo po, gusto niyo rin po makipag-usap sa atin. Tayo rin po minsan yung umahad lang. Ang dami na po nating nakausap sa labas. Ang dami na po nating nakausap na tao sa labas. Pero nakakalimutan natin kausapin si Lord. Sino po dito ikaw, pag kasama mo yung mga bestie mo, di ba? Punta kayo sa coffee shop, punta kayo sa Starbucks, di ba? Di ba? Ang dami. Uy, di ba? Kamusta na? Mare, anong latest? Dito yung mga marites, di ba? Hindi, wala nang marites dito, di ba? Good Samarites na tayo. Amen? Good Samarites. Ibig sabihin, we are the messenger of Jesus Christ. Amen? So, di ba, dito pag feel mo, lagi mong kasama yung mga best friend mo, matagal kayong nagkita, di ba? Ang tagal nyo mag-usap, di ba? Kagabi nga, di naman na malain, 11:00 na pala. Di ba? Kasi maganda yung maganda yung company, di ba? Maganda yung pinag-uusapan eh. Pero ang tanong diyan, sino ba mas lamang ka? Pagkausap mo ba si Lord, ano ba yung quality ng time mo kay Lord? Because yung quality time natin kay Lord, yan ang nagmamanifest sa life natin. I always remember, sinasabi ni Pastor Cesar, na kung ano yung gusto mo mapagtagumpayan or maging victorious sa life mo in the physical, you need first won in the battle in the spiritual. Sino po dito gusto may makonquer ka in physical, di ba? You want to open a business, di ba? Gusto mo graduate with flying colors, gusto mo magkaroon ng breakthrough sa trabaho mo, sa karir mo. Amen? Pero ang tanong po dyan, paano po ba natin ini-spend ng time yung mga gusto po nating mangyari? Because alam niyo po, the truth is, magmamanifest lang po yan physically kapag ninaig or napagtagumpayan muna po natin yan in the spiritual realm. Amen po ba? That's why our goal is to increase the value of our relationship with God. Yan po ang altar life, mga kapatid. Amen po ba? Huwag po tayong aasa lang sa mga nagsishare dito sa harapan. Amen? We need to have a personal relationship with God. Kailangan talaga natin yun, mga kapatid. Amen? Because kaya nga po siya relationship. Ibig sabihin, it's personal. Amen? Na hindi na tayo i-remind everyday ng cell leader natin, mag-devotion ka, mag-pray ka. Amen? Hindi na magre-remind yung mga leaders natin na mag-worship ka. Amen? Mag-spend time ka kay Lord. Hindi. Why? Because that's how you pursue God. That's how you value your relationship with God. Amen po ba? Pero ang tanong po dyan, gusto mo ba talagang lumago yung relationship mo kay Lord? Yun po yung question. Gusto mo bang lumago? Gusto mo bang mag-grow yung relationship mo kay Lord? Then, the answer is, how's the quality? Kamusta yung quality na ini-spend time mo kay Lord? Amen po ba? Kamusta ba yung pagkakausap mo kay Lord? I believe di lang devotional life,
It's all about our prayer life. Amen? Sino dito ikaw you really spend time with prayer? Di ba na talagang natutuwa nga ako kasi every Monday to Wednesday meron kayong di ba, ignite. Di ba? Na-ignite rin talaga ako eh. Diba, sabi ko, Lord, galing no, may soaking, diba? May mga nagta-testimony, meron talagang mga nagpe-pray intensely. Sabi ko, Lord, ito yung kailangan namin more than anything else. Amen ba? Ito yung Lord, ito yung desire namin na talagang nakikinig kami sa iyo, Panginoon. Nagpe-pray talaga kami. Because yung prayer kasi yan po talaga yung connection natin kay Lord. Amen? Hindi lang po tayo nagpe-pray kapag gipit na tayo. Amen? Lord, gipit na ako, Lord. Di ba? Lord, predyo peligro na. Amen? I believe sa ating mga anak ng Diyos, hindi yun uso. Amen? Walang predyo peligro sa atin. Kasi tinanggal na po tayo ng Diyos sa kahirapan. Amen? That by the blood of Jesus, we have been redeemed. Amen? From that spirit of poverty. Kaya dito, walang mukhang kawawa. Amen? Dapat mukhang kahanga-hanga. Amen? Okay ba yan? Pwede po bang gawin natin yon na dito magsi-self-pity ka minsan? Alam mo, kawawa ako, wala akong pera. Di ba? Alam mo, kawawa ako, di ba? Ano magagawa ko? Di ba? Minsan ganyan tayo pag estudyante. Minsan, di ba? Kuya, isa lang akong hamak na estudyante. Di bro, hindi ka isang hamak estudyante lang. You are a disciple of Jesus Christ. Amen? That happened to be a student. Ha? Nagkataon lang na nag-aaral ka, pero hindi ka lang estudyante. You are a student with a purpose. Amen ba? Kaya dito, wala nang magsasabi, kawawa ko. Hindi. Wala nang ganun dito. Ikaw ay isang kahanga-hanga. Amen po ba? Di ba? Ay, yung worship life natin, importante din po yan. Ang worship, hindi po yan limited dito sa church. Baka bumisa kasi nakakapag-worship lang tayo pag Sunday. Hindi po. Ang worship, we can worship the Lord anywhere. Amen? Anytime, anywhere. Tama ba ako? Parang LBC lang, no? Anytime, anywhere. Di ba? Na talaga bang meron tayong time na nag-spend time ng worship kay Lord? Di ba, pag ako po, every morning, maingay yung kwarto ko. Kasi nilalakasan ko talaga intentional yung worship song, pati mga kapitbahay namin, nabubulabog tuwing umaga. Pero sabi ko, okay lang yan. At least, worship song yung napapakinggan nila kaysa yung mga ibang song. Amen po ba? And alam nyo, kapag dito, ang sarap, masarap, hindi lang sa feeling Pero di ba, mas pag nag-worship ka, nalilinis yung kaluluwa mo. Na? Yung talagang nagsusurrender ka kay Lord. Di ba? Yung hindi ka na nakikinig ng mga secular song, no? Why? Kasi wala ka ng appetite doon Ako dati po, mahilig ako makinig ng mga song, mga pareho ka ni Edgar, yung mga, di ba? Yung mga kapanahunan natin, di ba? Yung mga bini, sinasayaw pa natin, di ba? Pero di ko na sasayawin dito kasi baka i-report ako ni Ate Mariela. Di ko lang. Bilang, di ba? Pero dapat, di ba? We don't contaminate our spirit. Kasi alam niyo pa ba yung song, yung music, it contaminates us. That's why we need to be careful. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito ikaw, magbibuild ka na ng altar? Amen. Gusto niyo po maging matibay sa relationship niyo kay Lord? You want have a quality life? Then build an altar. Huwag mong i-build yung sa karir mo. Huwag mo lang i-build yung business mo. Kasi alam niyo po, pag inuun niyo po si Lord, lahat po yun ibibigay niya sa atin. Tama po ba? Ako po, hindi ko po pinipilit yung negosyo ko na lumago. Sabi ko nga, 2 weeks, aalis ako. Paano yung negosyo namin? Paano yung mga disciple ko? Paano yung pamilya ko? Sabi ko, Lord, alam ko naman kapag inuna kita, ikaw bahala sa akin Tama po ba? Hindi ko iniisip yung kita na nawala or yung kita na, alam mo yun, na hindi ko nakuha. Pero sabi ko, Lord, walang presyo, walang kahit anong katumbas yung pagsiserve ko sa'yo. Kasi sa unang-una, dati naman wala ako niyan Dati naman wala akong business Dati naman wala akong pera. Pero talagang bless lang po tayo ng Panginoon. Kaya po, hindi po sa akin mahirap bitawan yung mga bagay na meron ako. Kasi I'm just a steward. I know that I am just a steward. Pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoon yan. Kaya pag sinabi ni Lord, i-offer mo sa akin yan, we can offer it. Because we believe na we are not the master of it. We are just a steward. Kaya pag madali natin ni-let go, madali lang ding ibibigay sa atin ni Lord. Kaya po kung gusto po talaga natin mag-increase yung life natin, we also need to increase our relationship with God. Amen po ba?
Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, let's increase our relationship with God. Amen. So yung pangalawa po, no? So balik po tayo sa verse. Sabi po dun sa verse, no, hindi lang po siya nag-build ng altar, no? Pero si Isaac, matalino, di ba? Balanced life. Hindi lang siya nag-build ng altar niya, pero there he pitched his tent. No? Pinitch na rin yung tent niya. Naggawa siya ng pagtutuluyan niya. So ibig sabihin po ng pitching a tent, it means it is our family life. Amen? It's about our family life. Alam niyo po, ito po, isa po sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay natin, bukod sa altar natin, yung pamilya po natin. Amen po ba? Huwag po natin kakalimutan yung family natin. Because ang heart po sa atin ng Panginoon, i-build po yung priestly family. Amen? Mag-invite din po natin yung mga family members natin. Kasi alam nyo, si Isaac, no, ang galing ginawa niya dito, na talagang bago pa lang, no? Actually, that time, meron ng famine dun sa verse na yun. Meron ng famine in the land. Pero, yung verse, pagdating sa verse 26, verse 12, sabi doon, Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. So, nung time na yun, sino bang matinong tao na magtatanim na merong famine sa land? No? Pero ang sabi po dito, no, he reaped 100-fold because the Lord blessed him. So meaning, yung life po na meron tayo, yung fruit na meron po tayo sa life natin, talagang binibuild po natin yun para din sa family natin. Amen po ba? Sino po dito ikaw nagtatrabaho ka para sa family mo? Amen? You're doing your business because you want to build your family. Pero wag po natin kakalimutan din na hindi lang po about building family na nagpo-provide tayo para sa kanila. Amen? Na hindi lang tayo nagbibigay para sa kanila. Pero the very heart of God for us is masave din yung mga families natin. Amen po ba? Ako po, yung story ko po is, ako po yung huling nawin sa family namin. Meron po akong 4 na kapatid na babae. Tapos ako lang po yung lalaki. No, praise the Lord. Dahil alam na, 'di ba? Talagang preserve ni Lord yung yung identity na meron ako. 'Di ba na sabi ko, Lord, alam ko itong family ko na to, it will be a priestly family. And alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa family ko kasi talagang nag-pray sila para sa akin. No? Kinento nga nila sa akin nung nawin ako, alam mo ba, araw-araw lumuluhod kami sa Diyos kasi gusto ka naming ipanalangin. Pinapanalangin namin yung salvation mo. Gusto namin ma-save ka. Kasi ikaw na lang yung ikaw na lang yung natitira eh. Di ba? Hindi magpo-flow ang blessing kapag hindi ka nakakilala sa Diyos. Yun ang sabi ng mga kapatid ko. Tapos sabi ng nanay ko, alam mo anak, nung nakakilala ka sa Panginoon, nung nakita ko yung pagbabago sa buhay mo, humaba yung buhay ko. Sabi ko, wow! Sabi ko, pwede pala yun? Nagulat ako kasi, sinabi niya sa akin yun habang nagde-drive kami, papunta kami sa Cavite. Sabi niya, alam mo anak, mas humaba yung buhay ko. Bakit ma? Sabi ko, huwag mong sabihin yan. Bata, ano pa tayo? Marami pa tayong purpose. Sabi niya, hindi, thankful lang ako sa Lord kasi nakakilala ka sa Diyos. Di ba? Tapos, tinatap niya pa yung shoulder ko. Sabi ko, kung ganyan mo. Di ba? Joke lang. Diba? Sabi niya, alam mo, thankful ako kay Lord kasi nakakilala ka sa Kanya. Naalala ko yung buhay mo dati. Grabe ka. Sabi niya, dati, kung ano pinagagawa mo sa bahay natin, sa pamilya natin. Samantalang ikaw ngayon, ikaw na yung tumutulong sa akin. Ha? Nakikita kita, nasiserve ka kay Lord, kahit minsan nahihirapan ka. Sabi ko, grabe no? Parang MMK ito Diba? Pero, I realize, no, na kapag nakikita ng family natin, yung pagbabago sa buhay natin, nabibless sila. Kaya sino dito ikaw, first generation Christian ka sa family? Diba? Taas kamay. Diba? Ang dami. Ibig sabihin, marami tayong family na iwiwin. Amen po ba? Na hindi lang tayo magaling mag-invite ng people outside. Pero dapat mas ginagalingan din natin sa pag-invite ng mga family members natin. Amen po ba? Sino ito ikaw, pinagpe-pray mo yung salvation ng family mo? Amen? Because that is alam niyo po ba ang family natin, it is our first ministry. Yang po ang first ministry natin, yung family natin. Diyan po natin kinukultivate yung presensya ng Panginoon.
Kaya po, sobrang blessed po ako sa family ko because hindi po ako nahirapan. Kasi sila na yung sila na yung nagdig para sa akin. Sila na yung nagpitch ng tent para sa akin. Kaya pag nagpapaalam ako mag-cell group, di na ako nahihirapan magpaalam. Di ba? Bibigyan pa ako ng pera nun. Oh, saan ka pupunta? Magsi-cell group po kami nila kuya. Oh, ito. Pandagdag mo na pamasahe, tsaka pangkain. Di ba? Sito, gusto mo dumating sa ganung point. Di ba na yung family mo rin nandito, yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Amen? Iba na dati nagpapaalam ka kasi pupunta ka sa barkada mo, 'di ba? Pero 'di ba, papaalam ka kasi pupunta ka ng cell group, 'di ba? Yung mama mo magpapaalam na rin sa iyo, 'di ba? Saan ka pupunta? Anong oras na? Hindi kasi may PID daw kami nung cell leader ko. Ah, 'di ba? Tama ba ako? Kami po sa bahay, alam na namin yung schedule namin. Basta pag every Tuesday, first week of every month, lahat kami pupunta talaga sa Hagay. Kasi meron kaming leaders night every Tuesday. So wala nang question. Pag di ka sasama, anong problema mo? Di ba? So kaya hirap akong maka-atras eh. Yung parang minsan china-challenge ako. Ano po ba nakaka-experience din po ako ng challenge sa relationship ko kay Lord? Marami pong temptation din na dumarating sa life ko. May time na ayaw kong pumunta sa church. May time na ayaw kong mag-cell group. Pero thankful ako sa family ko kasi pag nakikita ko sila, sabi ko, Lord, ito yung goodness ng Panginoon. Ito yung mga hindi sumuko sa akin. Bakit pa ako babalik sa dati kong buhay? Di ba? Kaya pag di ako sasama, ba't di ka sasama? Maliligo na ako. Sige, maliligo na ako. Di ba? Sito, di ba? Pag gusto mo ganun yung family mo, di ba? Nasabay-sabay kayo. Di ba? Sabay-sabay kayo magpupunta ng church. Di ba? Alam niyo po, yung family ko po, pag every Sunday, sabay sa amin kayo papunta sa church. Pati po yung family ng mga ate ko. Kaya pag pupunta kami sa church, para kaming mga yung mga heng-heng, yung sasakyan na bumabalandra sa Dati kasi lang kami, puro bus, LRT. Di pa kasi kami bilnes si Lord ng sasakyan eh. Pero sabi namin, Lord, para mas madami kaming madala sa church, i-bless mo naman kami ng sasakyan. Ha? I-bless mo naman kami ng sasakyan, Lord, para kahit paano. Pagdating namin sa church, di naman kami amoy usok or pawis na pawis, hulas na hulas, di ba? Amen ba? Kaya po si Lord, binigyan kami ng sasakyan din para ginagamit din po namin para po magdala rin ng mga soul. Di ba? Yung iba po namin mga disciples, dinadaanan namin sila along the way. Di ba? Hindi po namin ginagamit yung sasakyan para pang porma, para pang gala lang. Hindi. It is for the purpose of God. No? Kaya po, yung family namin, every Sunday, asayin namin kasi nakikita-kita, magkakaiba man kami ng bahay, pero nagkakasalubong kami sa loob ng church. Uy, nandiyan ka pala, kamusta ka na? Yung ate ko minsan, pinapalo ko sa likod. Uy, sino to? Uy, ate ko pala to, di ba? Sabi ko, mga pamangking ko. Yung mga pamangking ko po, alam nyo po, maliliit lang yun dati. Na every Sunday, dinadala namin sa church, sa mga J12 kids. No? Bata pa lang sila, dinadala na namin sila sa J12 kids kasi gusto namin, ma-form sila talaga eh. No? Ako rin po, pupunta rin po ako sa J12 kids dati. Mukha lang akong malaki sobra, pero maliit ako dati. Tsaka lang, di ba? Naka-attend po ako ng J12 kids dati. Yung lang kami, palakpakan lang kami. Di ba? Pero ngayon, mas malalaki na sila sa akin. Tapos, ang maganda, natanim sa kanilang vision. Pati sila ngayon, nag-lead na rin sila ng cell group. Ha? Tapos, yung isa kong kapatid, yung bahay nila sa isang subdivision, doon sila nag-gather ng open cell nila ng mga working people. Sabi ko, Lord, iba yung goodness mo talaga kapag yung buong family talaga ay nakakilala sa'yo. Kaya I pray na lahat po tayo dito sa Cornerstone Fellowship Cebu, I declare na lahat po ng family natin masasave. Amen po ba? Because that is the very heart of God. I know hindi madali. Hindi po madali. May challenges. Kaya po magpapakabait po tayo sa loob ng bahay natin. Amen. Maging good testimony po tayo. Amen. Gusto niyo po ba talaga mawin yung mga families natin? Isa lang naman sikreto eh. Magpakabait lang tayo sa loob ng bahay. Ha? Kung gusto natin sila maging mabait, dapat mabait din tayo. Naalala ko po, sinasabi ko sa leader ko, Kuya, bakit ganun? Ang kulit ng mga disciple ko. Sabi niya sa akin, ikaw ba? Tinanong mo na ba sa sarili mo yan kung mabait kang disciple? Hala, di ba? Sa loob ng pamilya, di ba? Minsan, Kuya, matigas na ulo ko, ganyan, bla bla bla. Pinapersecute ako ng mga parents ko. But the question is, paano mo ba kinakandak yung sarili mo sa loob ng pamilya mo?
Because dapat, pag nasa loob tayo ng mga pamilya natin, dapat nakikita nila si Lord sa buhay natin. Amen. Amen ba? Na kapag nandun tayo sa loob ng bahay natin, di ba? We really spend time with God. Sino ito ikaw pag nasa loob ka ng bahay mo, di ba? Nagpapatugtog ka ng mga worship song. Di ba? Kahit minsan, irritable sila sa worship song. Di ba? Sino ito pinagpe-pray mo yung bahay nyo? Ako po, everyday, kahit na alam kong lahat kami na born again na, pinagpe-pray ko pa rin po yung bahay namin. And even my disciples, nag-home visit po sa kanila. My purpose is to visit their house and to pray for their family. Minimit ko yung mga parents nila, pinagpe-pray ko yung parents po nila, yung buong bahay nila. Because I believe na yun po yung isa sa mga, mga role nating mga cell leaders. No, na i-bring natin yung salvation sa loob ng bahay. Because that is the very heart of God. Na makakilala din po yung mga families natin. Amen po ba? Napagbalik po namin dito sa Cebu, di ba? Talagang family upon families ang mga pumapasok. Di ba? Kahit yung mga babies dala-dala. Alam niyo po sa amin po sa church every Sunday, hindi kami pwedeng walang J12 kids kasi ang dami ng mga kids. Ang dami ng mga bata. Hindi mo pwedeng nagtatakbuhan sila dito sa harap kasi madidistract yung mga tao. Kaya sabi ko, Lord, nakikita ko, dati ang liit lang nito. Ngayon malaki na siya. Unti-unti naging cell leader na. Kaya po, yun po talaga yung importansya na yung family life natin, ibibuild din natin. Amen? Huwag natin kakalimutan yung mga pamilya natin, yung mga kamag-anak natin, amen, yung mga relatives natin. Huwag po natin kakalimutan sila. Amen po ba? And lastly, bago po tayo mag-pray, hindi lang po altar, hindi lang po tent, hindi lang po tent yung pinitch ni Isaac. Pero lastly, he dig well. Balikan po natin yung verse, di ba? Isaac dug a well. So, ibig sabihin po niyan, yung well, it represents our church. Amen? Yung digging well is all about our church life. It represents our church, a place we get refresh and cleanse. Alam niyo po, yung well na binild ni Isaac dito, it represents our church, Cornerstone Fellowship. No? Sino po dito ikaw, every time na pupunta ka sa church, nare-refresh ka? Amen? Para kang umiinom sa balon. Di ba? Umiinom ka sa well. Sino ito nakainom na sa well? Di ba? Ako nakainom na ako sa well eh. Iba yung refreshment na nararanasan ko kapag umiinom ako sa well. Pero iba rin naman yung experience kapag umiinom ka lang dun sa gripo. Di ba? Na every time na nakakatikim ako ng tubig galing sa well, nare-refresh ako. Nare-renew ako. Amen? Di ba? So, ganoon din po sa church natin. Yung church po natin, ito po yung well natin. Ito po yung time, ito po yung place na nare-refresh tayo. Amen? Ito po yung place na nare-renew po tayo. Amen po ba? Kaya po huwag po nating dudumihan yung well natin. Alam niyo po ba, in Genesis, nung namatay si Abraham, lahat ng well na na-build ni Abraham, nagsarado. Nadumihan. Because the Philistines, yung mga Philistines, dunumihan nila yung mga well. Tinapunan nila ng basura yung mga well. So ngayon, nag-stop yung flow. Nag-stop yung well. Pero buti na lang, si Isaac, ang ginawa niya, nilinis niya yung well. Tinanggal niya lahat ng basura, tinanggal niya lahat ng mga pumipigil dun sa tubig na yun. Kaya ngayon, nung time na ni Isaac, nalinis lahat ng well, nagtuloy-tuloy yung well. So many people being refreshed. No? So ibig sabihin po natin dyan mga kapatid, yung church life natin, o yung church natin po itong church life po natin, importante din po ito. Like what happened dun sa story, sa Genesis, wag po nating dudumihan yung well natin. Amen po ba? Well life, it means it is our church life. So hindi po pwedeng altar lang ang nabibuild natin, hindi po family lang nabibuild natin. Dapat it's time for us to build our church. Amen po ba? Ang dami na nating na-build na building sa labas. Amen? Ang dami na nating na-build na buhay sa labas. Pero dapat magkaroon din po tayo ng desire lahat po dito. Let us build the church of God. I-build po natin yung church natin. Amen po ba? Sino to ikaw? When was the last time? I have a question to you guys. When was the last time na nagkaroon ka ng concern sa simbahan?
When was the last time na nagkaroon ka ng concern how to build our church? Because alam niyo po, hindi lang po sila Pastor John, Pastor Lorly, the primaries, and the priestly family ang magbibuild ng church. Lahat po tayo dito. Amen? Lahat po tayo dito, meron tayong parte. We are the partakers. Amen? Kaya po, wag po nating isipin na wala po tayong kayang i-build. Because I believe lahat po tayo dito, gagamitin po tayo ng Lord para po i-build yung church natin. Amen po ba? And I believe the church is not a building. Diba? It's not a place. Diba? Pero it's us. Amen po ba? Yung pag sinabi nating church, hindi lang yung physical church, pero it's really us. I believe, mga kapatid, yung church life natin, i-build din natin. Wag lang tayo maging consumer. Amen? Yung we're just consuming the Word of God that comes from our pastors, our primary 12. Pero it's time for us na maging builders din po tayo. Amen po ba? Pwede ba nating i-commit yung sarili natin na magtutulong-tulong tayo para i-build yung simbahan natin? Amen po ba? Pwede ba yun, mga kapatid? Huwag mo kasing isipin na wala kang kayang i-build. Huwag mo kasing isipin na wala kang kayang gawin. Hindi. Alam niyo ba yung pagdala mo ng kaluluwa sa church? Alam niyo po ba yung pag-invite mo ng mga tao sa loob ng church? Isa po yan sa mga way on how we build our church. Yung nag-i-involve tayo sa Jesus mission inside our church. Amen po ba? Na talagang nagbibigay po tayo ng tithes and offering natin faithfully sa Panginoon. Alam niyo, wala pong ibang tao na magbibigay para i-advance ang kingdom ni Lord sa church natin. Tayo lang po talaga. Alam niyo po, sino ito gusto mo ma-bless? Gusto mo ma-prosper yung life mo? Galingan niyo sa tithes and offering. Galingan po, maging faithful tayo sa pagbibigay natin ng tithes and offering. Alam niyo po, estudyante pa lang po ako, natuto na po ako magbigay sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nakakilala ko sa Panginoon, kala ko, okay lang tanggap ng tanggap. Akala ko okay lang na lagi akong nakaka-receive. Pero tinuruan ako ng Panginoon na, anak, di lang kita kranate para mag-receive. Karanating kita para magbigay, para mag-give. Amen? Diba sabi sa Genesis chapter 1, diba? Binless tayo ng Panginoon. Be fruitful. Diba? Increase the earth. Subdue it. Diba? And si Lord, anong sabi dito sa last? I will bless you so that you will become a blessing. Amen po ba? Kaya po, ang mindset po natin, hindi po tayo mag-i-invest ng sobrang laki para lumago yung mga negosyo natin. Hindi. First, mag-invest tayo para sa kingdom ni Lord. Alam niyo po, may nakikita ko na malaki po yung gagawin ng Panginoon sa simbahan natin sa Cornerstone. Amen? Lalo na po ngayon, magta-transition po kayo sa bago niyong center. Tama? Amen ba? Praise God. Natutuwa nga po kami kasi grabe Lord. Nakita rin kasi namin yung center na lilipatan nyo, pero di sa loob, pero sa labas lang. Pero nakikita ko, Lord, grabe yung move ng Holy Spirit sa simbahan na to. And syempre, meron tayong mga ibibuild. So, ibig sabihin, tulong-tulong tayo dito, mga kapatid, para i-build yun. Amen? Maging faithful tayo sa tithes and offering natin. Not just because the church needs. Hindi. Because I believe deserve ni Lord yung the best galing sa atin. Amen po ba? Kaya tayo, kahit sa malilit na bagay, tulong-tulong tayo. Kahit sa malilit na bagay, kaya nating magpagtagumpayan. Why? Kasi we carry each other burden. Amen ba? Amen po ba? Sabi mo, we carry each other burden. Amen? Sabi nga niya ni Bishop, syempre, we work together. Di ba? We empower together. Syempre, we pay together. Tama? We pay together. Kung gusto natin ng magandang church, we need to pay the price. Amen? We need to pay the price. Lagi nga akong nare-remind kay Bishop, kita mo ikaw, alam mo ba yung pag-upo mo, may bayad yan? Amen? Sabi ko, may bayad pala dito. hindi kita sinisingil. Pero syempre, di ba, nagbabayad tayo dito sa, pag-rent natin dito. So, ibig sabihin, hindi libre. Kaya ngayon tayo, kahit sa kung ano yung nasa heart natin na ibigay natin, di ba? Let's contribute. Amen?
Grabe, no? May offering na pala, pastor. Nag-offering na pala ako, di ba? Pero I believe, mga kapatid, bago tayo magtapos, huwag natin kakalimutan yung church life natin. Huwag natin dudumihan yung church natin. Amen? Huwag tayo mag-speak ng mga negativity, di ba? Huwag tayo mag-speak ng curse sa church natin. Alam niyo po, itong loob ng church natin, even in our church, maraming mga imperfect people. Even us, wala pong perfecto dito. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakaroon ng failure. Kaya po, huwag tayo maging judger. Amen? Si Lord lang po ang mag-judge sa atin. Amen? Kaya ikaw, may ano ka rin, meron ka ring mistakes, ako rin may mistakes. So, ibig sabihin, hindi tayo nagka-clash, but we build each other. Amen po ba? Amen po ba? Papayag ka ba yung well na iinuman mo madumi? Papayag ka ba nun? Iinom ka sa maduming well? Hindi. Ganon din sa church natin. Papayag ka ba madumi yung church na pinupuntahan mo? No. Tayo yung maglilinis. Amen po ba? Tayo yung magtutulungan. Kaya we will work with our pastors. Yan po yung encouragement sa bawat isa. Let us work with our pastors. Alam niyo po, napakagaling po ng mga pastor nyo. Kung alam niyo lang. Napaka-passionate ng mga pastor natin. Even the primary leaders. Amen? And the pastoral family are serving the Lord. Yung mga leaders nyo, kayo lahat dito, nako, very promising. Kaya I believe, malaki yung gagawin ni Lord sa buhay natin. Amen? Malaki yung gagawin ni Lord sa buong simbahan natin. Amen po ba? Pwede po tayong tumayong lahat before we end in prayer. And as we close in prayer, balikan po natin yung tatlong ginawa ni Isaac. Number 1, ano po yung ginawa ni Isaac? He built an altar. Amen? Pangalawa, he pitched a tent. It means our tent life, our family life. And pangatlo is, he dug a well. That's all about our church life. So mga kapatid, as we pray and as we end, I encourage everyone na let's just give our all. Amen? Let's make room for everything. Let's make room for God. Amen po ba? Let's make room for God. Sometimes, ang dami nating gustong gawin, ang dami nating gustong i-accomplish. Pero minsan, nakakalimutan na nating bigyan si Lord ng room sa heart natin. Minsan, nakakalimutan na, dahil sa sobrang ng daming trabaho, ang daming deadlines, ang daming ginagawa sa work, sa career, sa school. Minsan, nakakalimutan na nating bigyan si Lord ng room. Because we're just full. Lagi na lang tayong nakukonsume ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero this time, at this very moment, mga kapatid, pwede ba nating bigyan ulit si Lord ng room sa mga puso natin? Pwede ba tayo mag-commit lahat na, Lord? More than anything else, Lord. I'll just open my heart to you because I want to make room for you, Lord. I want to make room for you, Jesus. The world can satisfy us, Lord. Pero Lord, ultimately, Lord, Ikaw po, Lord, ang makapag-satisfy po sa amin. Only Jesus can fill that void in your heart that can satisfy us. Let's make room for God. Let's make room na magkaroon ng devotional life, ng prayer, ng worship. And as we sing this song, I believe hindi lang to yung kinakanta lang natin. Pero this is our declaration. This is our prayer to God the Lord. We make room. Come on, let us worship the Lord. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I
will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every cloud. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, and your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, and your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Yes, Lord. Pwede mo po natin itaas yung mga kamay natin as an act of surrender. Lord, you see our hands lifted up to you. Lord, nakataas po yung aming mga kamay as an act of surrender, Lord. That whatever things that in our hearts right now, Lord, we lay it down before you, God. Lord, we ask for forgiveness for sometimes, Lord. We forgot to spend time with you, Lord. And we have so much time outside. Come on, just speak to God right now, Lord. Here I am. Lord, here I am. I surrender everything to you, Lord. I surrender every worries, every fear, every doubt, every burdens in our hearts. Lord, gusto ko lang po namin, Lord, na ma-experience ka sa lugar na ito, Panginoon. Lord, we will not leave this place without your presence, God. Like what Isaac did, Lord God. He don't just build an altar, but he also pitched his tent. He also dug his well. That's why, Lord, we are committing ourselves today. As we live in this place, Lord, we will have a balanced life, Lord. We will build our church, Lord. We will build our family. We will bring, Lord God, salvation to our families, Panginoon. That we will gonna see them, Panginoon, worshiping you, Lord. Serving you, Father, like what we did, Panginoon, right now. Come on, pray for your family. Take time to pray for the salvation of your family. Come on, speak to God right now. God is listening to you. Heavenly Father, we pray for every families here in Cornerstone Fellowship, Panginoon. Lord, that you will bless every family, Lord God, that we are representing, O Lord. That we believe, Father, that as we build people, as we build church, Lord, we want to also build our families, Lord. We want to build our tent life, Lord God.
At di po namin kakalimutan, Lord, yung first ministry namin. And that is our families, Lord God. And we declare, like what Joshua did, Lord God, that as for me and my household, we will serve the Lord. That is our prayer today, Lord. We will serve you, Jesus. We will serve you, God, with our families. Yung mga family members din po namin, Lord, ay nag-worship sa iyo, Panginoon. I pray, God, for every first generation Christians here, Lord, that you will empower them, O God. That you will give them a revelation, Lord, that will push them, Panginoon, to win their families. Lord, we pray for openness, Panginoon. Openness of heart of every family members, Lord, na hindi pa namin nadadala sa church, Lord. We believe that nothing is impossible with you, God. Nothing will be impossible with you, Lord. Kaya, Lord, nandito po kami, Lord. Willing po kami magpagamit, Lord. We will just become an instrument of change, Lord. To that place, we don't want to miss our family, Lord. We don't want our family to be in hell, Lord. That's why, Lord, here we are, Lord. Use us, oh God. Use us to share the gospel to them. Use us to, Lord God, to share the love of God in their lives. More than anything else, Lord, our family, Lord, is our first love. Our first ministry, Panginoon. And right now, Lord, here we are as Cornerstone family, Lord. Di lang po kami magiging consumer, Lord. Di lang po kami tumatanggap lang ng mga salita mo, Lord. Pero Lord, nito po kami, Panginoon, to also contribute, Lord, to become part of what you are doing in our church, Lord God. Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga arguments, Lord. I rebuke every argument, Lord God, in the name of Jesus. Lord, by the blood of Jesus that was shed on your cross, Lord God, it redeems us, Lord. It gives us power, Lord. Lord, I rebuke the spirit of division right now in the name of Jesus. I believe, Lord, that as a church, Lord, you will unite us, Lord. We know we have indifferences, Lord. But, Lord, we are not perfect, Lord. We are imperfect people. That's why, Lord, help us to become united, God. We believe, Lord, that as we become united, God, mas marami po kaming magagawa, Lord. Mas marami po kaming mabibuild para sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, we will stop, Lord God, putting trash sa well namin, Panginoon. Because, Lord, doon din po kami umiinom. Kaya, Lord, we will make our church pure, Lord. We will make our church pure, God. That's why, Lord, we believe that you will purify our hearts. Come on, surrender everything to God. Lord, purify our hearts. Remove everything that hinders us to serve you well, Panginoon. Like what Isaac did, Lord. He do it well, Panginoon. That's why, Lord, as we build our church, as we go to every campuses, as we go to every marketplaces, to every community, Lord, we will do it well, Panginoon. We will do it well, God. Not just because we are great, we are good, but it is because by your grace, Lord. It is by your empowerment to us, Lord. We can really do greater things, even more, Panginoon. That's why today, Lord, as we end this word, Lord, we believe it's not just a reminder for us, but it's really a revelation for us, Lord. Help us, Lord, to apply it in our lives. Our altar life, family life, Lord, and our church life. Father, we surrender everything to you, Lord. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, palapangan po natin ang Panginoon.